Ilang pagkakataon pang ibinaba ni Enteng ang kanyang loob. Hindi dahil sa takot siya sa antingerong si Suping, kundi ipahayag sa kaharap na ang anting-anting ay hindi ginagamit sa kayabangan, paghihiganti o ano paman. Ito ay karunungang taglay para depensa sa sarili, sa pagtulong sa kapwa at sa ano pamang makabuluhang bagay. Puro pa sana ang katawan ni Suping, subalit bumangon pa rin ito. Matikas na hinamong muli nito si Enteng. Huwag kang duwag, Enteng. Hindi pa ako nagpapalabas ng matinding kapangyarihan. Sampul pa lang ang unang bungad na iyon. Pagmamayabang pa nito. Si Buknoy nakabadong-kabado sa sagupaan ng dalawang may taglay ng kakaibang lakas ay napatakbo sa ilalim ng punong mangga. Nagkubli ito at pasilip-silip lang sa dalawa. Habang si Igme naman ay kalmado lang na nakaupo sa gilid na tila ba nanonood lamang ito ng pelikula. Bakbakang maaksyon at hindi isang shooting lang dahil walang take 2 o take 3. Bawat galaw ng dalawang antingero ay singtigas ng bakal kapag nagbanggaan. Mapalaban ng pisikal man o sambitan ng orasyon. Nakahanap na nga yata ng katapat ang antingerong si Enteng. Ano na, Enteng? Kaya mo pa ba? Umahalakhak na tanong ni Suping. Laban ng pisikal na naman ang dalawa. Bawat pag-atake ng sipa ni Suping ay tablado lahat dahil sa bilis ng bawat galaw ni Enteng para dumepensa. Nang makakuha naman ng pagkakataon, ay isang hirit ng suntok sa panga mula sa kamao ni Enteng ang nagpabagsak kay Suping. Ngunit mabilis din itong bumangon. Umiiling-iling ito at inikot ang ulo sabay lundag ng 3 beses at hinawakan ito ang sariling panga. Ibinuka ang bibig upang ibalik sa dati ang nadislokit nitong panga na dulot ng malakas na pagkakasuntok ni Enteng. Buwisit ka talaga, Enteng! Gigil na wika ni Suping. Galit na galit itong umikot muli at tila ba umuusok pa ang bakas nito pasulong kay Enteng. Isang paikot na sipa o mas kilala sa tawag na turning long kick sa galawang taekwondo ang hirit ni Suping. Supalit mabilis iyong nasalo ng malabakal na braso ni Enteng. Matapos iyong saluin ng veteranong antingero, ay isang napakataas na sipang paharap ang ginawa nito. Tumama iyon sa dibdib ni Suping, kaya napaatras ito upang balansehin ang sarili na huwag sumaladsad at matumba. Bakit napakapamilyar ng galaw mo, Enteng? Gulat na tanong ni Suping. Natigilan din si Enteng sa paggalaw habang napaisip. 10 taon lang siya noon nang simulang aralin ang lahat ng uri ng depensa sa katawan. Iyon ang turo ng kanyang lolo noon. Mga apo, bago ko ituturo sa inyo ang depensang pangmental at espiritual, ituturo ko muna sa inyo ang tamang depensa sa pisikal na katawan. Hindi mainam na basta na lang kayong didepensa gamit ang kapangyarihan. Dapat may natural din kayong taglay na lakas at liksi sa pisikal na katawan. Litanya ng lolo ni Enteng, kasama ang isa pa niyang pinsan na si Supremo. Dalawa silang hinahasa at sinasanay ng kanilang lolo. Lolo, ayoko na. Pagod na po ako. Umiiyak na wika ni Supremo noon. Primo, hindi tayo magiging magaling kung iindahin natin ang pagod at sakit ng katawan. Isipin na lang natin na naglalaro lamang tayo. Saad ng batang si Vicente noon. Pero Pinsang Vicente, mga bata pa tayo para masaktan ng ganito. Wika ni Supremo. Isipin na lang natin na balang araw, hindi na tayo basta-basta aapihin ng mga ibang tao
Kasi may panglaban na tayo. Paliwanag pa rin ni Vicente. Ngunit nagalit si Supremo dito. Tinawag na sipsip ang kanyang pinsang si Vicente. Iniwan sila ni Vicente at ang kanyang lolo. Ngunit bago ito umalis, ay muli itong nagsalita. Sa'yo na yung kaalaman mo na yan, lolo. Ang yabang mo. Masamang titig nito sa matanda. Kay Lolo Sibi na lang ako manghihingi at magpapaturo. Kaysa sa'yo, nalulo ko pa man din. Pero pahihirapan mo pa ako. Reklamo ni Supremo. Ang tinutukoy nito na Sibi ay ang lolo rin ito na nasa Mindanao. Ang lolo ni Supremo sa panig na kanyang ina na isang mabagsik na pulahan at may kakaibang taglay na kapangyarihan. Subalit ganoon pa man, pareho pa rin mga kapangyarihan ng mga ito na hindi dapat ipang-abuso at hindi rin dapat ipagmayabang. Napalalim masyadong pag-iisip ni Enting. Parang ang tama ang hinala niya. Magsasalita na sana si Enting nang bigla siyang tinamaan ng isang malakas na suntok. Bumulagtas si Enting sa lupa. Hindi niya yon napaghandaan, ngunit malinaw pa rin niyang naaalala ang paraan ng paggalaw ng kanyang kaharap. Supremo, ikaw ba yan? Tanong ni Enting dito. Pagkagulat ang nababanaag sa mukha ni Suping dahil sa biglaang tanong na iyon ng antingerong kaharap. Paano mo ko nakilala? Tanong nito. Dahil ako si Vicente, ang iyong pinsan. Sabay tayo noon na nilinang ng ating Lolo Berting sa depinsang pisikal at mental. Sabay tayong tinuruan ng medium at paraan ng paggamit ng orasyon at agimat. Litanya ni Enting. Ngunit tahimik lang na tinititigan ni Suping si Enting. Walang emosyong nabanaag sa pagmumukha nito, kaya mahirap hulaan kung ano ang nilalaman ng pag-iisip nito. Kahit ang medium ni Enting ay hindi gumagana dahil masyadong kakaiba ang reaksyon ng kaharap. Babangon na sana si Enting, ngunit sing bilis ng kidlat ang kilos ni Suping. Bigla siya nitong inapakan sa dibdib, kaya napangiwi si Enting dahil naidiin iyon ni Suping at medyo masakit sa dibdib. Maging ang takong ng combat shoes nito na tumama sa kanyang laman at buto. Napaaray ng wala sa oras si Enting. Bakit? Tinatablan ka ba ng sakit? Akala ko ba malakas na anting-anting ang ipinamana sa iyo ng Lolo Berting mo? Tanong nito sa antingero. Lolo natin, Suping. Lolo mo rin naman siya. Sagot ni Enting sa kanyang pinsan habang pinipigilang dumain pang lalo ang pagkakaapak nito. Hindi ko siya lolo. Wala akong lolo na madamot. Alam ko naman noon pa na sa'yo talaga niya ipamamana ang lahat ng kaalaman niya. Sumbat ni Suping kay Enting. Dahil umalis kayo, lumipat kayo nang hindi namin alam at kung saan na kayo napunta. Sagot naman ni Enting. Napailing lang si Suping. Malaki pa rin ang hinanakit nito sa kanilang lolo. Pakiramdam nito noon, lagi na lang siyang mali sa mga mata ng kanilang Lolo Berting. Mas mabango rito at pinapaboran ang pinsan niyang si Vicente. Maging ang nanay ni Suping ay iyon din ang nararamdaman. Porket wala ng ama ni Suping na anak nito, ay tila wala na ring amor ang lolo sa kanya, na nag-iisa na lang sanang alaala sa namayapang ama. Mas mahalaga lang dito ang pamilya ni Enting. Ang ama nito na paboritong anak ng Lolo Berting nila. Maging ang paboritong apo nito ay si Enting lang yata. Lahat ng yun ay sinumbat ni Suping sa pinsan. Ngunit umiling lang si Enting. Hindi siya sang-ayon sa sinasabi ni Suping dahil noong namatay ang kanilang lolo, wala itong bukang bibig na iba kundi si Suping lamang. Matagal itong naratay sa higaan bago na mahinga. Umaasa na darating si Suping kasama ang ina nito. Subalit paano?
Walang may nakakaalam kung saan ang mga ito lumipat. Ilang dekada na rin iyon at hindi na inaasahan pa ni Enteng na muling magtagpo o mag-cruise ang kanilang landas. Walang silbi ang matandang yon. Mabuti pang lulo ko sa panig ng aking ina. Itinuro niya sa akin ang lahat. Niwala ng maraming satsat. Wika pa ni Suping. Huwag mong sabihin sa lolo natin yan, Suping. Lolo mo pa rin si Lolo Berting. Bigyang galang mo naman ang namayapan na niyang kaluluwa. Wika ni Enteng. Ngunit bigla lang siya nitong tinadyakan dahil galit na galit pa rin ito. Ayaw nito sa lahat ay ang dinidiktahan siya sa kung ano ang nais niyang gawin o mga desisyon. Isa pa sanang tadyak ang gagawin nito, ngunit biglang nagpagulong si Enteng, dahilan para tumama ang kanyang paa sa lupa. Walang ginagawang pag-atake si Enteng, kundi ang dumipensa lamang. Mabilis ang bawat galaw ni Enteng sa pagdepinsang ginagawa laban sa mabilis na kilos ng pinsan. Tigilan na natin ito, Suping. Magpinsan tayo. Pakiusap ni Enteng. Hindi kita pinsan. Si Jokno. Siya lang ang pinsan ko. Wala akong tinuturing na pamilya sa panig ng aking ama. Ang pamilya ko lang ay nasa panig ng aking ina. Dahil sila lang ang nagbibigay halaga sa akin. Pagkawika niyon, ay biglang umikot ang napakalakas na hangin sa buong paligid. Si Igmi na nakikinig lang ay nagulat sa revelasyon ng dalawang magkatunggali. Napatakbo siya sa pintuan ng bahay para magtago. Si Buknoy naman ay napakapit sa malaking puno sa takot na matangay ng napakalakas na hangin. Taglay ni Suping ang bertud ng ipo-ipo. Batid iyon ni Enteng. Base na rin sa nakikita niya. Subalit alam niyang hindi pwedeng abusuin ang hawak nitong bertud na gagamitin lamang sa walang kabuluhan at paghihiganti. Huwag mong abusuhin ang taglay mong bertud. Kung ayaw mong kusa ang mga itong mawala sa iyo, Suping. Pakiusap. Makinig ka rin sa akin para sa iyo naman lahat ang sinasabi ko. Pakiusap ng antingero. Subalit isang malutong na halakhak lang ang isinukli nito. Kaya napapailing lamang si Enteng sa pagiging matigas ng ulo ng kanyang pinsan. Ito talaga ang dahilan kung bakit hindi ito nagkaroon kaagad ng pamanang anting-anting mula sa Lolo Berting nila. Gusto kasing masiguro ng matanda na magamit ang kanyang taglay na agimat at karunungan sa makabuluhang bagay. Dahil regalo pa iyon ng makapangyarihang diwata na siyang nagligtas dito mula sa bingit ng kamatayan noong kabataan ni Lolo Berting. Nakikita ni Enteng kung paano nito inipon ang napakalaking ipo-ipo, kaya naalarma siya. At walang ibang pagpipilian kundi tawagin ang diwata ng hangin. Nang lumitaw ang diwata, ay napamulagat ito sa nakitang malaking ipo-ipo na sobrang taas na at napakalaki na kayang-kaya na nitong buwalin ang isang malaking bahay. Tumigil ka, nilalang! Saway ng diwata sa antingerong si Suping. Napamulagat pa ang mga mata nito nang makita ang diwata. Isa kang abusadong tao. Ang kalikasan ay may normal at sariling paraan kung paano sila umiiral sa paligid. Hindi ganito na iipunin mo silang lahat. Hindi maaari yun. Paano na lang ang ibang lugar na wala nang napupuntang panghangin dahil hinigop na ng gawa mong ipo-ipo? Ngunit nagalit lamang si Suping sa saway ng diwata. Mas lalo itong nagwala at hindi na makontrol ang sarili. Akin lang ang mutya ng ipo-ipo. Kaya ako lang ang may karapatan sa pagmanipula nito. Wika ng antingero. Kung ganon, pwes, hindi ka dapat nagtataglay niyan. Ako si Habagat, ang diwata ng hangin sa timog at kanluran ay inuutusan ko ang mata ng ipo-ipo. Ang mutyang nagtataglay ng enerhiya ng hangin na buwagin at bumalik sa dating pinagmulan ang hinigop at binuumong hangin dahil nangangailangan nito ang iba. Sigaw ng diwata ng hangin.
Inutusan nito ang kalikasan at sa kahangahangang tagpo, kusang nabuwag ang napakalakas na naipong-ipo-ipo sa kanilang harapan. Mga pakialamero at pakialamera! Makikita ninyo kung paano magalit ang isang supremo. Makikita ninyo ngayon!